Resolbahin nyo o ako ang aayos. Ito ang naging mahigpit na babala ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Kamara sa harap ng patuloy na usapin sa House Speakership na nakaapekto na sa deliberasyon ng panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Giit ng Pangulo, sana'y unahin ng mga mambabatas kung ano ang makabubuti para sa taong bayan lalo na at may COVID-19 pandemic. Ang sentro ng balita mula kay Mela Lesmoras, live. Yes, Gani Angelic, mismong si Pangulong Rodrigo Duterte na ang nagbabala sa Kamara na dapat ay ayusin na nila ang mga issue dahil kung hindi, siya mismo ang magre-resolba nito. Gusto ko lang sabihin in one straight statement. Either you resolve the issue sa impasse ninyo dyan and pass the budget legally and constitutionally. Pag hindi ninyo ginawa, ako ang gagawa para sa inyo. Hindi ako nananakot. Wala akong ambisyon manakot. Ito ang mahigpit na pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa gitna ng patuloy na girian para sa speakership ni na House Speaker Alan Peter Cayetano at Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Pinangangambahan kasing baka makaapekto ito sa pagpasa ng panukalang 2021 national budget sa tamang oras. Pero paalala ng Pangulo sa kanila, kapakanan ng taong bayan ang dapat unahin. There is something more, higher than just delaying or maneuvering in Congress because everybody wants to be speaker. I am not going to give a timeline. Hindi mga diktador lang gumagawa ng ganon. Gusto ko na ayusin ninyo. Ang tanong naman ng marami ngayon, ano nga kaya ang ibig sabihin ng Pangulo sa kanyang sinabi na siya mismo ang gagawa ng paraan kung hindi pa mareresolba ang usapin? Kasama ng Pangulo kagabi nang siya'y magtalumpati ang matataas na opisyal ng sandatahang lakas at pulisya. Kaya naman, may ilang napaisip, konektado kaya ito sa martial law? Sabi ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, martial law, they have to declare martial law to resolve it. Si Presidente, kung ano yung saligang batas yun ang susundin. No? And most likely, siguro, yung mga miyembro ng Kongreso, they will deliberate. I'm sure within the week, these members of Congress will realize the impact of the urgency as well as the necessity to resolve that dispute by themselves. Sa naunang pahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque, iginiit niyang maaaring magpatawag ng special session ang Pangulo kung talagang kinakailangan. Pero bilang dating professor ng constitutional law, tiwala si Roque na kayang gawa ng paraan ng Kongreso para hindi maantala ang pagpasa ng budget, lalo pat nakasalalay rito ang maraming programa ng pamahalaan. Napaka-importante nitong budget na ito kasi ito lang po yung budget na nagkaroon na tayo ng COVID. At built in the 4.5 trillion budget are specific responses. Gaya ng sinabi mo, no? Medical assistance to indigents, pondo para sa mga bagong hospital, pondo sa pambili ng mga PPEs. Gani Angelic, bago kasi ang talumpati kagabi ni Pangulong Duterte, nagkaroon din siya ng pulong sa matataas na opisyal ng security forces ng pamahalaan. Pero kung ano mismo ang mga tinalakay nila, inaalam pa natin ito. Sa ngayon, ang isa sa mga update mula sa palasyo ay naglabas na ang IATF ng Resolution No. 78 na naglalaman pa rin ng mga polisiya ng pamahalaan laban sa COVID-19. At yan muna ang latest. Mela Lesmoras para sa Bayan. Alright, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.